Lahat ng pinanonood mo sa iyong internet, sa iyong telebisyon, lahat ng naririnig mo ay bahagi ng ilusyong ito. Archangel Michael, ni James McConnell, ako si Archangel Michael. At narito ako sa oras na ito upang patuloy na tulungan ka sa pagtatrabaho sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyong buhay ngayon habang higit kang nakatuon kung paano nagbabago ang mga bagay sa iyong mga mahal sa buhay, iyong paligid. Lahat ng nangyayari upang ilipat ka isang punto kung saan kailangan mong maging higit pa at hindi nakakabit sa lahat ng bagay na isang 3D na ilusyon ng pangatlong dimensional na tularan na iyon. Sa katunayan, isang ilusyon. Lahat ng iyong pinapanood sa iyong internet, sa iyong mga telebisyon, lahat ng iyong naririnig ay higit sa isang bahagi ng ilusyon na ito. Ito ay isang palabas o pelikula. Tulad ng narinig mong maraming beses, na pinapalabas sa harap mo. Ngunit ang buong kadahilanan nito ay hindi upang magdala ng kalungkutan, tiyak na hindi magdadala ng takot. Ngunit upang maging bahagi ng mahusay na plano na ito na magdadala sa iyo ng mas malapit at mas malapit upang ilipat ang paglipat na ito na iyong naroroon, at lumipat sa iyong proseso ng pag-akyat. Tulad ng ikaw, sa katunayan, sa unang alon ng pag-akyat na ngayon. Umakyat ka na ba? Hindi. Kung nakakaramdam ka ng isang kalakip na anumang uri, hindi ka paakyat. At dahil ang iyong talakayan ay mas maaga tungkol sa iyong mga mahal sa buhay at sa mga maaaring lumabas o hindi maaaring resulta ng mga pagpipili ang ginagawa nila. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Mayroon silang sariling landas sa buhay. Mayroon silang sariling kalsada na susundan. At sinusunod nila iyon, tulad din ng pagsunod sa iyo. Dapat mong maunawaan na higit pa at higit na wala kang kontrol. Walang kontrol sa lahat, tulad ng wala akong kontrol. Walang kontrol ang Sananda. Walang kontrol ang Saint Germain. Ang isa na naglilingkod, on and on. Walang sino man sa amin ang may kontrol sa anuman sa inyo, ninais naming magsimulang magkaroon ng kontrol. Iyon ay isang pangatlong dimensional na ilusyonaryong proseso. Ang mga nais magkaroon ng kontrol, nais nilang kontrolin ang buong planeta. Nais nilang kontrolin ang mundo. Gaano karami itong kahangalan, ngunit hindi sila pinapayagan na gawin ito. Narinig mo ng maraming beses nang nanalo ang liwanag. At, sa katunayan, sa mayroon. Sa mas mataas na mga dimensional na frequency, nanalo na ito. Nangyari na. Naranasan mo na ang solar flash sa mas mataas na mga sukat. Ngunit hindi pa ito nasala. At narinig mong hindi ito magiging sa pangatlong sukat, at hindi ito magiging. Hindi maaari. Para kung ang solar flash ay magaganap ngayon sa iyong pangatlong dimensional na ilusyon na may belo pa rin, hindi ka makakaligtas. Karamihan, kung hindi lahat sa iyo. At kasama ang lightworking community, hindi ito makakaligtas. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa ito nangyari. Ngunit siguraduhin na kapag nangyari ito, magiging handa ka para rito. At ang kamalayan ng sangkatauhan ay sapat na umuunlad. Sapagkat may mga bagay na iyon sa mga gawa ngayon na nagaganap tungkol sa dakilang pag-aisang na ito. Ang Great Awakening na ito ay humahantong sa mas mataas na kamalayan, mas mataas na mga panginginig, at isang paggalaw sa labas ng pangatlong dimensional na ilusyon. Isang kilusan upang may bagsak ang belo. At kapag nangyari ito, mangyayari din ang solar flash. Aabutin ba ito habang buhay? Hindi. Aabutin ng maraming taon. Malamang hindi. Ngunit maaaring tumagal ng buwan, at oo, kahit na taon upang maganap ito. Ngunit muli, ang lahat ay nasa tinatawag mong oras ng Diyos. Hindi iyong oras. Ang lahat ay nasa banal na tiyempo. Kahit na ako, si Archangel Michael, hindi ko alam ang oras para dito. At kung ginawa ko ito, hindi ako papayag na sabihin sa iyo. Dahil dapat mong ipamuhay ito. Dapat mong ipamuhay ang iyong buhay araw-araw, sa bawat sandali. Ngunit iyon ang napunta ka rito upang gawin. Pumunta ka dito upang manirahan. Pumunta ka rito upang ipahayag ang buhay. Pumunta ka rito upang iangkla ang liwanag. Iyon ang ginagawa mo lahat sa isang degree o iba pa. Ito ay totoo.
Hindi nasa sa iyo ang manipulahin o tumulong upang baguhin ang landas ng kaluluwa ng sinuman. Ito ang landas ng kanilang kaluluwa. Ito ay ang iyong kaluluwa landas. Habang papalapit ka ng papalapit sa iyong kaluluwa na landas upang bumalik, at sinabi kong partikular na, babalik, upang alalahanin kung sino ka. At alalahanin ang koneksyon sa iyong mas mataas na Diyos na sarili, kapag lubos mong napagtanto iyon. At hinayaan mo pumunta sa lahat ng mga kalakip na humahawak sa iyo sa pangatlong dimensional na ilusyon na ito pa rin. Pagkatapos ay umakyat ka at kahit nalampas, sa mga oras. Ang dalas ng dimensional. Kung nais mong, tumawag sa akin, Archangel Michael. Nasasama ako sa aking flaming blue sword of truth at putulin ang anumang natitirang mga relasyon sa psychic na maaari pa ring humawak sa iyo sa pangatlong dimensional na ilusyon na ito. Upang maaari ka ng isang beses at para sa lahat na lumipat sa larong ito, tapusin ang larong ito para sa iyong sarili. At lumipat sa mas mataas na mga pangangatag na frequency na iyon para sa kabutihan, hindi upang panatilihing pabalik-balik. Maliban kung nais mong gawin iyon. At marami sa inyo, tulad ng narinig, ay nais na gawin iyon. Kapag umakyat ka na, gugustuhin mong bumalik, marami sa iyo. Bumalik at tulungan ang mga mahal sa buhay na nahuhuli pa rin, at tulungan silang tumawid sa linya ng tapusin. Tulad ng magkakaroon ka, ako si Archangel Michael, at iniiwan kita ngayon sa kapayapaan, at pagmamahal. At alamin na ako, at marami sa atin, at alam mo kung sino at kanino ko binabanggit dito. Lahat ng iyong tinawag palagi kaming nandito, isang bulong lang ang layo. Tanungin mo lang, at makakasama ka namin. Kapayapaan at pagmamahal ang sumain niyong lahat. Mga pagpapala. 1 WHO serves, channeled by James McConnell. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Pagbati sa iyo. Isa na naglilingkod dito. Shoshana dito. At handa kaming magpatuloy sa pagpapatuloy at magpatuloy, at lahat ng mga bagay na iyong sinabi. Dahil maaaring hindi mo talaga maintindihan ito. Ngunit ito ay isang napakahusay na oras na kinalalagyan mo. Ito ay isang napiling oras na naroroon ka. Pinili mong dito, at narito ka. Nagboluntaryo ka na dito, at narito ka bilang mga boluntaryo. At alam namin, at nasabi mo ito ng maraming beses, ngunit bakit ako nagboluntaryo? Kung alam ko kung ano ang nasa unahan, hindi ako nagboboluntaryo para rito. Ngunit sinabi natin ng maraming beses, oo gusto mo. Dahil sa kung sino ka. Lahat kayo ay naakyat na mga masters. Umakyat ka na dati. Bumaba ka, kung gugustuhin mo. Sa mga mas mababang panginginig na ito upang maging bahagi ng pagpapahayag na ito dito sa planeta na ito sa sistemang solar. Nilalayon mong pumasok upang gawin ito. At, darating ka sa katapusan ng lahat ng ito. Sa wakas ay maaabot mo ang crescendo, ang linya ng tapusin, kahit anong gusto mong tawagan ito. At papalapit sa pag-abot sa hakbang mula sa bangin na pinag-usapan natin medyo matagal na. Tulad ng alam mo ngayon, ang bangin ay pag-akyat. Handa kami para sa iyong mga katanungan kung mayroon ka sa kanila. Maaari mong i-unmute ang iyong mga telepono ngayon, at maaari naming aliwin. At sadyang ginagamit namin ang katagang iyon dito sapagkat ito ay libangan sa amin. Masisiyahan kami sa pagtulong sa inyong lahat. Ito ang narito para sa atin. Ito ang nagboluntaryong gawin dito. At ginagawa natin ito sa abot ng makakaya na maaari nating gawin. Mayroon ba tayong lahat ng mga sagot? Hindi. Kami ang unang sasabihin na wala kaming lahat ng mga sagot. At tiyak na wala kaming mga sagot tungkol sa tiyempo at pag-alam ng eksakto kung kailan at paano magaganap ang mga bagay dito. Alam lang natin na mag-transfer sila. Sige. Handa na kami para sa iyong mga katanungan. Bisita, hi. Naririnig mo ba ako? Oz. Oo. Naririnig ka namin. Bisita, mabuti. Hindi ako sigurado kung paano ko talaga tatanungin ang katanungang ito.
Ngunit kahapon ay nanonood ako ng isang video sa pamamagitan ng Blossom Goodchild, at pinag-channel niya ang Federation of Light. Sinabi niya ang isang bagay tungkol sa may 5 mga yugto upang mapunta kahit na ang pag-akyat, at, ayon sa Federation of Light, hindi pa kami nakapasok sa Phase 2 pa. At nagkataon lamang na makahanap ako ng isang imahe sa isang bagay na tinatawag na Telegram kasama si Juan O'Savin, at ipinapakita nito ang pagbibigay ng mga antas ng mga bagay na maaaring mangyari. Iniisip ko lang kung ang bagay na tinitingnan ko ay kung ano ang gang upang mailantad, at kung may kinalaman ito sa 5 yugto na pinag-uusapan nila. Oz, habang naiintindihan namin ito, tinitingnan namin ang 2 magkakaibang mga konsepto dito. Ang isa ay ang 5 yugto ng pag-akyat tulad ng sinasabi mo, at na hindi ka pa nakapasok sa pangalawang yugto. Tulad ng dumaan sa iba't ibang mga mapagkukunan, sasabihin namin dito. At iyon ay medyo tama dito, habang nahahanap namin ito. Ngunit maunawaan din na bilang handa ka ng lumipat sa pangalawang yugto, at pangatlong yugto, at iba pa, pagtingin dito sa respeto na iyon, pagkatapos ay imumungkahi namin, na hindi ka nakatuon sa face, pagkatapos ng face, pagkatapos ng face. Tingnan ito bilang isang buo dito. Sapagkat sa sandaling magsimula ang pangalawang yugto na iyon, ang iba ay susundan ng sunod-sunod, at hindi magkakaroon ng medyo malaking time frame na kinakailangan upang pumunta mula sa unang yugto hanggang sa pangalawa dito. Okay. Inaasahan kong iyon ang pag-unawa sa 5 yugto na iyon. Tulad ng sa iba pang bagay na sinasabi mo tungkol sa 5 mga yugto dito, o 5 mga hakbang, maaari mong sabihin, na inilalarawan. Ito ay medyo kakaiba dito sa mga terminong ito ay ang mga bagay ni Gaia na posibleng mangyari sa mga yugtong ito, nakikita mo. Ang mga hakbang sa loob ng mga yugto mismo. Kaya't kung paano ito medyo hiwalay dito. Okay. Naiintindihan mo ba ito? Bisita, malabo. Oz, malabo. Shoshana, maaari mo bang idagdag dito? Maaaring magbigay ng ibang pananaw. Shoshana, maaari kaming magbahagi, ngunit nais naming ibahagi ang isang pananaw na hindi nagsasalita ng mga yugto. Oz, napakahusay. Shoshana, maaari ba tayong magbahagi, mahal na kapatid? Bisita, oo naman. At upang may palem lang sa iyo, hindi mo na ako tatanungin. Ang sagot ay palaging magiging oo. Shoshana, mahal na kapatid. Nasa loob ng aming mga tagubaylang tagubilin sa pamamagitan ng banal na dispensa sayon upang humingi ng pahintulot. Iyon ang ibinigay sa atin, kita mo. Kaya lagi naming tatanungin. Ngunit salamat sa iyo para sa pag-aalok ng potensyal na hindi magtanong, ngunit dapat kaming magtanong. Bisita, kumpirmado. Kaya mahal na kapatid, maraming mga pananaw sa pag-asenso mula sa maraming iba't ibang mga konseho at pananaw at pag-unawa. At ang focus ay upang matulungan ang tao na sumulong, kita mo. Sa gayon bibigyan ka sa pamamagitan ng maraming iba't ibang mga channel at maraming iba't ibang mga mapagkukunan iba't ibang mga pananaw. Maraming mga pananaw tulad ng maraming mga bituin sa kalangitan, kita mo. Ngunit sasabihin namin sa iyo ang aming pananaw sa pag-akyat. Ang pag-akyat ay banal na kamalayan. Ito ay kapag ikaw bilang isang nilalang ay tumaas sa itaas ng mga kalakip, materyalidad, takot, pagkabigo, hindi pagkakaintindihan, at nalipat mo ang lahat ng mga trapiko na nagpapanatili sa iyo dito. Ang mga pagdidikit ay maaaring buod ng salitang pagkakabit, nakikita mo. Ang kalakip ay batay sa takot. Kung ang isang nilalang ay walang takot, ang isang nilalang ay maaaring pumunta kahit saan sa kamalayan sa sansinukob, nakikita mo. Takot na binabago ang lahat. At kung susuriin mo ang pang third dimensional na kamalayan na laganap dito ngayon, mayroong isang mahusay na programa na tumatakbo. Sa mga taong ito ay nakakulong, kita mo. Kaya sasabihin namin sa iyo na ang pag-akyat ay simpleng kamalayan na sumunod sa katotohanan na iyong tinitirhan ngayon, at lumipat ng lampas sa pagkakabit, na kung saan ay lubos na kanais-nais. Namaste, Oz. Napakahusay. Tapos na ba tayo sa katanungang ito?
Maaari tayong lumipat sa susunod na tanong. Bisita, salamat. Shoshana, mahal na kapatid, makakatulong ba ito sa iyo? Bisita, katamtaman. Sa palagay ko binubuksan ang aking isipan sa mga kahaliling katotohanan at isipin lamang na ang pag-aalis ng takot ay lilipat sa pag-asenso. Shoshana, mahal na kapatid, iyon ang lahat. At hindi gaanong nakakaalis sa takot sa iyong sarili, ito ay upang lumipat patungo sa neutralidad. Namaste. Oz. Ang isang bagay na ibinigay ng Yeshua sa pamamagitan ng isang ito, si James. Na pinag-uusapan natin ngayon kanina ay ang pahayag na ito, bayan mo ang takot. At pakawalan mo ang lahat ng sakit at pagdurusa. Kaya pag-isipan iyan. Pag nilayan ka na, ang takot ay humahantong sa sakit at pagdurusa. Ang kawalan ng takot ay pag-ibig. At pagkatapos ay may pag-ibig na walang kondisyon, walang sakit at pagdurusa. Bisita, maraming salamat po. Oz, opo. Mayroon bang ibang mga katanungan ngayon? Bisita, may tanong ako. Oz, oo. Bisita, kapag nagsasalita si Archangel Michael, sinabi niya na kapag nawala o natanggal ang aming mga kalakip, binitawan ang aming mga kalakip, pagkatapos ay maaari na rin tayong magpasya na bumalik at tulungan ang mga nasa likuran namin. Nagtataka ako kung ano ang pagganyak na gawin iyon kung wala kaming anumang pagkakabit. At siguro hindi ko lang maintindihan ang isa sa mga kahulugan dito. Ngunit parang may pagkakasalungatan. Oz. Ito ay magiging katulad ng pagganyak na mayroon ka noong nagboluntaryo kang pumunta dito matagal na. Ito ay magiging parehong pagganyak. Ito ay magiging parehong serbisyo sa iba na hindi isang kalakip, mangyaring maunawaan na, ito ay isang pangkalahatang batas. At sumunod ka sa pangkalahatang batas na iyon. At kapag umakyat ka, at ikaw ay naging isang pataas, pagkatapos sa puntong iyon ay susundin mo ng buo ang panlahatang batas na ito bilang paglilingkod sa iba, at magkakaroon ka ulit ng opsyong iyon. Isang pagpipilian na gagawin, upang makarating bumalik ngayon, kapag sinabi nating bumalik, hindi ito babalik sa pangatlong dimensional na ilusyon, mangyaring maunawaan iyon. Bumabalik ito ng isang umakyat, kita mo ba? Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba dito? Bisita, mabuti nga. Kaya't hindi ito nakabatay sa isang pangatlong dimensional na pag-aalala para sa iba o pag-aalala para sa mga miyembro ng pamilya. Ito ay isang mas universal na uri ng pakiramdam. Tama ba iyon? Oz, opo. Bisita, o sige. Nakatutulong iyon sa akin. Oz. Babalik ka bilang isang ascended master upang maging gabay, tulad ng ginagawa namin dito. Ikaw lamang ang makakabalik sa pisikal na anyo kung nais mo at lumitaw sa kanila sa pisikal na anyo. Bisita, o sige. Kaya't hindi ito magiging mas partikular para sa mga taong kakilala natin ngayon o nagmamalasakit sa ngayon, iyon ang isa sa mga kalakip na pinagdiskonekta namin. Oz, tama iyan. Ito ay magiging isang paglalakbay sa iba. Ang iba naman ay sama-sama sa iba. Bisita, sama-sama. Kamangha-mangha salamat. Malaki ang maitutulong nito. Oz, opo. Shoshana, mayroon ka bang ibang pananaw? Shoshana, sumasang-ayon kami. Oz, opo. Napakahusay, napakahusay. Pagkatapos ay magpatuloy kami. Susunod na tanong. Bisita, may tanong ako. Oz, oo. Bisita. Ang aking katanungan ay patungkol sa bakuna, at kung ang bakuna ay nakakaapekto sa ilang paraan ang kaluluwa mismo hanggang sa umakyat at magpatuloy, o ito lamang ang pisikal. Oz. Isang napakahusay na tanong, at isa na alam namin na ang ilan sa iyo ay nababahala sa oras na ito. At sasabihin namin sa iyo ang plano ng mga madilim na puwersa ay higit pa. Higit pa sa isang bakuna na ibibigay sa publiko at baguhin ang kanilang DNA sa puntong ito. Ang kanilang plano ay marami, mas nakakainsulto. Ang salita mo, Shoshana. Shoshana, malas. Oz, malas. Oo, isang mas mahusay na salita, malas. Mas malas pa, ngunit maunawaan din na hindi ito pinapayagan. Yaong ng Forces of Light, iyong alliance, ang Galactics na bahagi ng alliance na ito.
ay hindi pinapayagan itong mangyari. Nagagawa nilang makagambala sa isang punto sa puntong ito ngayon, dahil nakatanggap sila ng isang direktiba mula sa Universal God Source. Punong lumikha kung nais mo, upang makagambala sa isang punto sa oras na ito, at iyon ang nangyayari. Tulad ng nagawa nilang baguhin ang virus, ang iyong Coronavirus virus. Nagawa nilang baguhin iyon kaya't hindi ang nakamamatay na virus na inilaan nila. Ito ang kanilang programa ng eugenics, upang maibawas ang planeta hanggat maaari. At ito ay hindi pinapayagan na maging, o ay pinapayagan na maging. At hindi ito makakaapekto sa record ng kaluluwa at sa daanan ng kaluluwa ng mga iyon na magpapatuloy, kaya't walang pag-aalala doon. Ngunit maunawaan na ang kanilang plano ay napakamalas at nasangkot ng higit pa. Pinahinto sila, at sila ay patuloy na titigil. Nabigyan sila ng pagpipilian. Kapag sinabi nating sila, pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga puwersa ng kadiliman, at ang mga kampa ng mga puwersang ito dito sa planeta. At alam mo ang mga pangalan na pinag-uusapan namin. Hindi namin papangalanan ang mga pangalan dito. Ngunit may plano silang gawin pa. At binigyan sila ng pagkakataon. Ang pagpipilian, na makarating sa liwanag, ngunit tumanggi sila. Hanggang sa puntong ito, patuloy silang tumanggi. Sa gayon ay walang maiiwan para sa kanila, ngunit upang mawaan ng liwanag. Sige, bisita, maraming salamat po. Shoshana, nais naming ibahagi. Oz. Opo, Shoshana, mahal na ate, maaari ba kaming magbahagi? Maaari ba nating ibahagi, mahal na ate? Bisita, oo, mangyaring. Shoshana, magbabahagi kami ng iba o mas malawak na pananaw dito. Kung nais mo ba ang higit pa sa bagay na ito, o nasiyahan ka ba? Bisita, ay hindi. Mas maraming palaging mas mahusay. More please hahaha Shoshana, mahal na ate. Pagkatapos ay magbabahagi kami. Magkakaroon ng pakinabang sa pag-unawa sa DNA ng katawan. Ang DNA ng katawan, ng pisikal, ay biological. Itinuturo nito ang biological entity sa isang partikular na direksyon batay sa memorya na naipon sa paglipas ng panahon. At iyon ang DNA na nagdadala ng mga tagubilin upang likhain ang biological entity at upang isulong ito sa pisikalidad. May isa pang aspeto sa DNA na etheric. Ang etheric DNA na dala ng being physical ay buo. Ito ay ganap na buo. Dala nito ang kabanolen. Ito ang banal na pinagmulan ng pagkatao. Mayroon itong mga tagubilin sa kabanolen. Kung maaari nating magamit dito ang konsepto. Kaya't nakikita mo, kapag ang isang bagay ay nakakagambala sa isang biological na tagubilin, pagkatapos ang biolohikal na pagkatao ay naapektuhan nito. Ngunit ang etheric na katawan ay buo. At ang etheric DNA ay nananatiling paulit-ulit sa itaas na kung saan ay biological, kita mo. Kaya't walang anumang maaaring mangyari sa totoong nilalang mismo. Kita mo. Dahil ang pagkatao mismo ay maaaring pumasa sa pisikalidad sa ibang mga katawan at dalhin dito ang kabanolen na inatasan ng DNA na maging, nakikita mo. Kaya ngayon, ang kaluluwa ay hindi kailanman maaapektuhan kapag ang biological na nilalang ay gumawa ng isang desisyon na walang sala. Kita mo, ang biological na nilalang na humiling na magkaroon ng pagbabakuna. Tulad ng tawag mo rito, ay hindi humihiling sa pagbabakuna upang sirain ang sarili, ngunit upang mapahusay ang sarili nito, at iyon ang proseso ng pag-iisip, nakikita mo. Kaya't inosente ito. Ito ay walang muwang. At ang kaluluwa ay hindi apektado ng isang walang muwang o inosenteng direksyon, kita mo. Naaapektuhan ito ng kasamaan. Ngunit hindi ito maaapektuhan ng kawalang kasalanan. At sa huli, ang kaluluwa ay palaging naghahanap ng balanse. Libo-libo, milyon-milyong mga habang buhay ang nabuhay upang lumikha ng balanse, nakikita mo. At iyon ang hinahanap. Kapaki-pakinabang ba ito sa iyo? Mahal na ate, bisita, oo nga, opo, salamat, Shoshana.
Namaste. Bisita. Namaste. Oz. Magdaragdag kami dito. Isang mahusay na paliwanag ni Shoshana na ang banal na blueprint sa etheric na katawan, tulad ng ibinigay niya, ay kung ano ang magagamit kapag lumipat ka sa mga malakristal na nakagagaling na mga silid o, kung nais mo, ang iyong mga medbed, na makaka-access sa banal na blueprint at maaaring ibalik ang katawan sa orihinal na nilalayon nito. Shoshana, panunumbalik. Oz. Ibalik ito. Oo. Ibalik ito iyon ay kung paano ito gumagana. Sige. Bisita. Opo. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng isa pang mabilis na tanong? Oz. Oo. Bisita. Gayunpaman, hanggang sa mga medbed. Totoo bang hindi nila matulungan ang isang tao na nasa 3D? Dapat silang nasa kanilang espiritual na paglalakbay. O hindi totoo iyan? Oz. Hindi ganap na tama. Maaari itong ang mga nagsisimulang kama-kama, kung nais mo, ay bahagi ng paglipat dito. Ang mga kristal na nakagagaling na mga silid, bagaman, ay isa pang kwento. Maaari lamang silang magtrabaho kasama ang mga lumipat sa kanilang dalas sa sandaling iyon. Kaya't kung ang isa ay makakapagtaas ng kanilang dalas sa sandaling iyon, makakapasok din sila rito. Ngunit ang mga medbed, tulad ng pagtawag sa kanila, sa una dito, hindi ito kinakailangang maging pangwakas na terminolohiya na gagamitin. Ngunit maaari silang magamit sa panahon ng paglipat na ito rin. Shoshana, maaari ba kaming magdagdag? Oz. Oo. Mangyaring. Shoshana, maaari ba nating idagdag? Mahal na ate. Bisita. Oo. Sigurado. Shoshana, mahal na ate, lahat ay nasa isang espiritual na paglalakbay. Maaaring hindi nila ito makilala, nakikita mo, o gisingin ito. Ngunit ang lahat ay nagmula sa pinagmulan. Mula sa banal. Maaaring nalayo sila sa kabila nito, ngunit nasa isang paglalakbay pa rin sila pabalik sa banal. Kung ang pagiging iyon ay hinihigop ng ilaw o nagpatuloy bilang isang mahusay na tala ng kaluluwa. Ang paglalakbay ay nagpapatuloy bilang isang espiritual na paglalakbay, kita mo. Kaya maaari mong nais na isama ang pananaw na iyon sa iyong proseso ng pag-iisip. Ang iba pang mga bagay na sasabihin namin ay ang tinaguriang mga medbed na gumana ng may kamalayan, kita mo. Kaya maaari kang magkaroon ng kung ano ang isinasaalang-alang mo ang isang pangatlong dimensional na pagkakatulog na ganap na natutulog. Ipasok ang medbed na ito kung nais nila. At maaari nilang hangarin sa kanilang buong puso ang isang paggaling, o ang iba sa kanilang paligid ay maaaring hangarin at kumonekta sa kanila sa kanilang lahat. Puso ng isang paggaling para sa pagiging iyon, at ang kamalayan ay gagana sa instrumento na iyon at magdala ng isang paggaling, nakikita mo. May katuturan ba ito sa iyo, mahal na ate? Bisita. Oo. Oo. Salamat. Shoshana. Namaste. Bisita. Namaste. Oz. Napakahusay. Mayroon bang mga karagdagang katanungan? Bisita. Opo. Meron ako isa. Oz. Oo. Bisita. Oo, meron ako. At sasabihin ko din na ipinapalagay ko na gumagana para sa anumang nagawa sa kanila, ngunit para din sa bakuna. Na ang anumang ginawa sa kanila ay maaaring sanayin dyan. Tama. Oz. Tama iyan. Bisita. Okay, mabuti. Kaya't sinasagot iyon. Oz. Hold, mangyaring, dapat ito ay isang bagay na nais nilang magkaroon. Oo, hindi ito maaaring gawin para sa kanila. Kailangang gawin ito sa kanila. Bisita. Yeah. Okay. Gotcha. Kaya't ang tanong ko ay, nasangkot ako sa I Am Discourses ng Saint Germain, na lubos kong minamahal.
Ang mga IM discourses na ito ay ginawa noong 1930s. Ngunit susumpa ako na pinag-uusapan nila kami tungkol sa amin ngayon dito kung ano ang nangyayari sa mundo. Kaya nais kong hilingin sa iyo na sabihin ng kaunti pa tungkol sa mga discourses ng IM at kung paano ito nalalapat sa ngayon. At kung paano nalalapat ngayon ang presensya ng IM sa ginagawa natin at paglaan sa pag-akyat, at paglilinis ng mga aparador, at lahat ng iyon. Maaari mo bang pag-usapan ng kaunti ang tungkol doon? Oz, napakadali nito, mahal na ate. Ito ay ang lahat ng universal na kamalayan. Ito ay ang lahat ng universal na presensya. Ang IM presence ay pandaigdigan. Walang time frame o isang dimensional frame ng dalas, o anumang bagay na may ganitong kalikasan. Ito ay pandaigdigan lamang. Bahagi ito ng pangkalahatang batas. Kaya't ito ay walang hanggan, kita mo. Naiintindihan mo ba ito, bisita? Kaya't sinasabi ko na sinasabi mo na ang anumang sinabi ay nalalapat ngayon. Oz, opo, 1930s, 1820s, 1776. O 2021 lahat ito ay pareho. Shoshana, ang katotohanan ay hindi nagbabago. Oz, tama iyan. Ito ay pandaigdigan. Pangkalahatang katotohanan. Bisita, at magiging makatarungang sabihin na talagang ang pag-akyat ay ang proseso ng pagkakahanay sa ingay, paumanhin, maraming ingay sa linya. Masasabi mo ba ulit iyon? Oz, ang presensya ako sa loob mo. Oo, ay ang buong koneksyon, ang universal na koneksyon sa lahat ng iyon. Bisita, maganda. Salamat. Oz, opo. Bisita, mayroon akong maikling tanong. Oz, oo. Bisita, mayroon akong dalawa. Talaga. Ang isa sa kanila, naniniwala ako, ay sinagot. Tinanong ba ng ibang panauhin kung ang mga taong nasugatan ng mga bakuna ay maaaring pagalingin ng mga medbed at sinabi mong oo. Iyon ba ang tanong? Oz, opo. Pagbabaliktad. Oo, bisita. Okay. Napakaganda. Ang isa pa ay, nasa ilalim ba ng direksyon ng sino man mula sa madilim na bahagi si Donald? Oz, ito ay isang napakahirap na katanungan na dapat sagutin. Batay sa tagal ng panahon at mga bagay na ipinakita sa iyo bilang bahagi ng ilusyon sa puntong ito. Kaya upang sagutin ang katanungang iyon, naiisip, dapat mong maunawaan na ang Pangulo. Si Donald Trump ay overlighted ng Saint Germain, higit sa lahat, sa karamihan ng oras. Hindi sa lahat ng oras, ngunit sa karamihan ng oras. Kapag nagawa na niya ang higit pa. Nais naming gamitin ang salitang mapaghimala, ngunit hindi ito mapaghimala ng mga oras na nagawa niyang ituon ang mga dinamika sa mundo na taliwas sa mga lokal na dinamika lamang dito. Kapag nakatuon siya sa sama, taliwas sa bansang ito lamang. Kapag tinitingnan niya ito sa paggalang na iyon. Pagkatapos ay buong overlight siya sa oras na iyon ni Saint Germain at dinadala ang republika, at ang perpekto ng isang republika, sa buong planeta. Muli, hindi lamang sa bansang ito. Ngayon, sa pagtingin dito sa paggalang na ito, may mga oras na siya ay patdi ng pangtatlong dimensional na ilusyon na ito. Sasabihin namin sa mga oras na hindi siya gising na tulad mo sa iba't ibang paraan. Ngunit marami siyang kaalaman at intel, kung nais mo. Sa likod ng mga eksena at alam kung ano ang nangyayari ng higit sa lahat ng oras dito. At, bilang isang resulta nito, siya ay naging bahagi ng mahusay na plano na ibalik ang republika sa bansang ito at sa buong planeta, at nasa proseso ng paggawa nito, kahit na ngayon habang nagsasalita tayo. Sige. Iyon ay dapat magbigay sa iyo ng isang pahiwatig tungkol sa isang bagay dito. At gayon din, ang katotohanan na nagdala siya ng bakunang ito, maaari mong sabihin. Hindi niya ito dinala pinlano ito ng kaunting oras dito ng mga masasamang mapagkukunan ng madilim na panig. At nagawa nila ang makakaya nila upang maipatupad ang kanilang plano. At ginamit ang Pangulong Trump upang maging bahagi nito. Ngunit bahagi lamang siya nito dahil bahagi ito ng mas malaking plano dito, kita mo.
Bisita, oo, Oz. Alam namin na hindi mo ito lubos na mauunawaan sa oras na ito hanggang sa may parating ang mga anunsyong iyon. At pagkatapos ay mauunawaan mo ng higit ang tungkol dito. Shoshana, maaari kang magdagdag dito. Shoshana, magbabahagi kami. Nais naming ibahagi. Bisita, o sige. Shoshana, nag-aalangan kami. Dahil kung ano ang dapat naming ibahagi ay maaaring hindi matanggap ng maayos. Nais mo bang ibahagi sa iyo, mahal na sister? Bisita, oo naman. Ilabas mo. Gusto ko ang totoo. Shoshana, mahal na ate. Ang isa na naglingkod ay na-touch dito. Lalaki ito, tao ito. Napapailalim siya sa lahat ng mga impluwensya na napapailalim sa inyong lahat. Siya ay swayado. Naka-program siya. Dapat niyang linawin ang kanyang isipan. May malayang kalooban siya. At ang sasabihin namin sa iyo ay maraming nakaka-impluwensya sa kanya. At napagpasyahan niya na marahil ay hindi nila sinabi sa kanya ang totoo. Ngunit na-impluwensyahan siya. Ang isang ito ay mayroon ding medyo mayabang na pagkatao at nais na mapupuri para sa kanyang mga nagawa. Kung ikaw ay matapat sa iyong sarili, tulad ng dapat sa lahat. Kapag naobserbahan nila ang isang ito, maaari mong makita na nais niyang purihin. Naniniwala siya na nagawa niya ang kadakilaan, at nais niyang makilala siya para doon. Ginamit nila siya. Kita mo. Binigyan nila siya ng mga bakunang ito na para bang nilikha niya ito. At kinukuha niya ang kredito para dito, dahil nais niya ang papuri at nais niyang kilalanin. Ngunit nais niya ang pinakamahusay para sa lahat. Ngunit wala sa kanya ang lahat ng impormasyon. Ginagawa pa rin niya iyon. Kita mo. Namaste. Oz. Napakahusay. Bisita. Maraming salamat sa inyong dalawa, para sa inyong kamangha-manghang impluwensya na palaging ibinabahagi sa amin. Nagpapasalamat. Salamat. Shoshana. Namaste. Oz. Napakahusay. Kailangan naming palabasan ang channel dito. Kukuha kami ng isa pang tanong kung mayroon, at pagkatapos ay ang iyong katanungan sa email, at pagkatapos ay kailangan naming palabasan. Mayroon bang isa pang tanong? Bisita, maaari ba akong magtanong? Oz, opo, isa pang tanong. Bisita, o sige. Kahapon may narinig akong kwento. Tatawagan ko ito ng balita. Na ang isang lalaki sa Netherlands, o isang babae. Nakalimutan ko kung alin ito, ay may pinsala sa utak o anumang bagay. At sila ay pinagaling ng medbed, at talagang umuwi sila sa parehong sinabi. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ang lahat ng nangyayari sa mundo, ngunit totoo ba ang alam mo? Oz, ano ang maaari naming sabihin sa iyo? Hindi direkta sa partikular na insidente na ito. Ngunit maaari naming sabihin sa iyo na ang ideya ng medbed ay lumalabas. Isinasagawa ito ngayon ng dahan-dahan sa una. Oo. Ngunit ipinakikilala ito sa iba't ibang mga sentro o lugar dito. Sa iba markang piety ibang mga sitwasyon, kahit na mas mahuhusay na salita. Mga sitwasyong tumatawag para dito, tulad ng ginawa ng isang ito. At ito ay higit na magaganap habang lumalabas ang salita. Ngunit mangyaring maunawaan na may mga puwersang nagtatrabaho na ayaw itong makalabas. Hindi nila nais na magkaroon ng impormasyong ito. Haharanggan nila ito bawat pagkakataon na makuha nila. Pinag-uusapan namin ang iyong mga kumpanya sa parmasyutiko at iyong American Medical Association at ang iyong mga asosasyon sa buong mundo tulad ng iyong World Health Organization at lahat ng mga ito. Na hindi nais na lumapit ang impormasyong ito. Nais nilang panatilihing may sakit ang mga tao, at may sakit, at namamatay, at lahat ng ito. At ang forces of light at ang iyong alliance ay nais na eksaktong kabaligtaran. Nais nila ang paggaling, at kalusugan, at mahabang buhay, at ang lahat ng ito ay maging bahagi ng pagpapahayag ng sangkatauhan na sumusulong. Kaya't paparating na ito.
At ang teknolohiya ay ipapakilala ng higit pa habang ang mga puwersang ito ng kadiliman ay nadala ng mas lalo at mas malayo. Hindi masabi ng labis ang tungkol dito sa puntong ito. Ngunit ang mga pag-aresto, at mga sumbong, at lahat ng ito ay nasa proseso kahit ngayon habang nagsasalita kami. Shoshana, nais naming ibahagi. Oz. Oo. Mangyaring Shoshana. Shoshana. Nais naming ibahagi sa iyo, mahal na kapatid. Maaari ba tayong magbahagi? Bisita, opo. Shoshana, nagbibigay kami ng isang impormasyon na wala sa kanya, at nag-aalangan siya. Ngunit magsasalita siya para sa amin. Alam natin na ang bahagi ng mundo na tinatawag na Netherlands ay labis na advanced sa agham at gamot. Ngunit ito ay nai-minimize ng kulturang kanluranin na nagnanais na makontrol ang lahat ng ibinibigay sa populasyon ng mundo sa pamamagitan ng kasakiman at kapangyarihan nito. Kita mo. Iyon ang Western medicine. Ang mga nagpapatakbo nito, puro ang Netherlands. Mayroon silang dalisay na agham at dalisay na gamot, at hindi sila pinipigilan ng kapangyarihan ng kanluranin. Gayunpaman, hindi sila kinikilala ng Western medicine sa antas na kanilang nakamit, kita mo. Kaya sasabihin namin sa iyo na ang nangyayari doon ay maikli ng mapaghimala. Iyon lang ang maibibigay namin sa iyo ngayon. Namaste. Oz. Napakahusay. Bisita, salamat. Nakakasabik iyon. Oz. Handa na kami para sa iyong katanungan sa email. At pagkatapos ay pakawalan namin ang channel. Bisita, oo. Salamat sa isang naglilingkod. Sinulat ng tao ang email na sinasabing may kapangyarihan si Trump sa militar sa loob ng 60 araw pagkatapos ng halalan. Kaya't nangangahulugan ba itong maaari nating asahan ang isang uri ng kaganapan sa ika-20 ng Marso o tungkol sa oras na iyon? Oz. Maaari naming sabihin sa iyo na wala siyang direktang kapangyarihan sa militar, binago niya ang kapangyarihan sa militar. Ito ay tumpak na higit sa lahat dito. Hindi kami maaaring magbigay ng isang time frame para dito. Tulad ng sinabi namin ng maraming beses. Hindi kami maaaring tumuon sa isang time frame. Maaari lamang kaming tumuon sa dalas. At potensyal, at posibilidad. At ang posibilidad at potensyal na ipinapakita sa ngayon sa oras na ito ay ang mga tao, ang iyong terminolohiya, nagsawa na. Sapat na sila. Marami ang nagkaroon ng sapat. At magsisimulang magsalita ng higit pa at higit sa legal na pamamaraan dito, gamit ang legal na paraan upang magawa ito. At marahil kahit na ang ilan ay hindi gaanong legal sa mga tuntunin ng pagtaas hanggang laban sa pagtatatag. Sapagkat ang mga tao ay makakaunawa sa pag-unawa na hindi nila nais na makontrol ang pagtatatag. Ayaw nila na makontrol ng mga gobyerno. Nais nilang makontrol ang kanilang sariling buhay. At ito ay sumusulong, tulad ng pagtingin natin dito, medyo mabilis. Habang tinitingnan mo ito, medyo mabagal. Ngunit nangyayari pa rin ito, at nasa proseso ng paglitaw. At tulad ng tinukoy ni Archangel Michael, may mga anunsyo. At bago din si Saint Germain, at iba pa tulad ng iyong Blossom Goodchild at ang Galactic Federation of Light. Tinukoy nila ang darating na mga anunsyong ito, at medyo malapit na sila sa puntong ito sa nakita namin dito na maaari itong baguhin, syempre. Ngunit ito ay nasa proseso ngayon ng higit na hinaharap. Hindi kami maaaring magbigay ng mga petsa, Marso man o Abril, o taglagas, o taglamig, o ano pa man ng likas na ito. Ngunit darating na ito. Shoshana, maaari mo bang idagdag dito? Shoshana, idaragdag namin. Sasabihin lamang namin na ang lahat ay nakasalalay sa kamalayan ng tao.
Palagi na lang, ang militar, na mayroong malaking kapangyarihan, ay dapat na patuloy na itaas ang kamalayan nito upang sumulong at maiangat ang sangkatauhan, nakikita mo. At, ang militar ay tinatawag nating isang pakikipag-alyansa sa iyong isa na kilala bilang Trump, habang nakikinig sila sa bawat isa, ngunit hindi nila pinipigilan ang bawat isa. Namaste, Oz. Oo. At nagdagdag kami ng isa pang bagay dito para sa iyong pagmuni-muni, hindi lamang ito militar ng bansang ito, ang Estados Unidos ng Amerika o para sa Amerika. Ito ang mga militar sa buong planeta dito, ang kontrol ng gobyerno. Hindi ang mga nasa kapangyarihan at pera at ito, ngunit ang para sa mga tao. Mayroong mga taga-kontrol ng pamahalaan sa puntong ito na para sa mga tao. Malalaman mo ang higit patungkol dito. At medyo namangha ka sa ilang mga ito sa darating sa mga susunod na oras na nagpapakita na sila ay para sa mga tao sa buong panahon. Kailangan naming palabasan ang channel. Shoshana, mayroon ka bang mensahe sa paghihiwalay? Shoshana, hindi namin. Oz, napakahusay. Ang mga ito ay simpleng nasabi nating muli, tulad ng sinabi namin kanina sa huling pagkakataong nakita natin ito. Magpatuloy na maging iyong sarili sa lahat ng ito. Alamin na nangyayari ang lahat ng ito sa isang kadahilanan, nasa tamang lugar ka sa tamang oras. Lahat ay inaayos. Pumunta sa daloy. Ang lahat ng mga iba't ibang pahayag na binibigyan namin ng paulit-ulit. Ang mga kasabihang inchik na ito, kung nais mo, sa mga tuntunin ng Confucius sinasabing mga uri ng kasabihan. Sila ay mag-apropose para sa oras na ito ngayon na ikaw ay nasa, ang mga sandaling ito na ikaw ay nasa. Kaya't magpasigla kayo, ang lahat ay gumagana. At higit pa at parami ng parami ang gumagana sa pagpapaalis sa mga pagkakabit na iyon, dahil hindi mo mababago ang sino man na hindi handang magbago. Shanti, sumaiyo ang kapayapaan, maging isa ka.